May banta sa buhay ng isang national team na kasali sa Eurobasket at na-posterize ng isang guard ang dalawang higanting sentro ng Latvia kasama ng NBA player na si Kristaps Porzingis. Tambak pa sa laro, inalat na simula ng tinalo ng Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang FIBA Asia Cup Championship ay tinututukan na ng ilang mga fans, lalo na ng mga Pinoy NBA fans, ay ang mga malalaro sa dalawa pang tournament ng FIBA. Ito nga ay sa America Cup at ang Eurobasket kung saan ay dinumog ng ilang mga sikat at underrated NBA players. Ito nga mga malalaro na lumaro sa kani-kanilang mga national teams upang makatulong sa kanilang bansa sa larangan kung saan sila mahusay. Bakit mo nga naman ipagdadamot ang talento mo sa iyong sariling bansa? Hindi ba? Sikat ka nga na malalaro sa pinakamalaki at pinakasikat na liga ng basketball sa mundo, ngunit hindi mo naman ibinabahagi ang talento mo sa iyong mismong bansa, ay parang wala rin. Pero sa dalawang tournament na ito ay tila mas maraming mga NBA players na nagpartisipa sa Eurobasket. Kahit pa nga ang top 3 na sikat na European NBA players ay lumaro sa kanilang mga national team sa Eurobasket. Ito nga ay sina Giannis, Jokic at Luka. Bagay na nakadagdag pa sa pananabik ng mga fans na tutukan ang bawat laban sa Eurobasket. Pero maliban sa tatlong mga sikat na NBA players na mga yan, ay mayroon ding isang kilalang malalaro sa NBA na lumaro din sa kanyang national team. Ito nga yung 7'2" center ang tinaguriang the unicorn ng NBA na si Kristaps Porzingis. Isang stretch big na may kombinasyon ng shooting, rim protection at inside scoring. Kaya rin maglaro sa loob man o sa labas. Parehong opensa at depensa. Kaya sa tangan na skills ng player na ito ay hindi nga may tatanggi na isa ito sa pinangingilagang sentro sa National Basketball Association. Sayang nga lang at pinutakti ito ng ilang mga injury at mga personal problem. Kaya halos ay hindi na niya maituloy-tuloy ang isang season. Isa rin ito marahil sa maraming factors na kinonsidera ng team ng Boston Celtics kung bakit siya itirenade sa team ng Atlanta Hawks. Anyway, KP's KP pa rin pagdating sa mga FIBA competition dahil sa husay nito sa laro. Maswerte na nga din tayo at wala ito noong nakatapatan natin ng Latvia. Pero sa other side ay ayos din sana dahil sa pinakaunang pagkakataon ay nakaharap sana ni Kai Sotto ang kanyang idol. At speaking of Gilas versus Latvia, matapos talunin ng ating national team ang mga ito, ay mukhang humina na talaga ang Latvia. Dahil nito lang matapos tambakan ng national team ng Turkey, ay binastos dyan pa ng isang guard ng Turkey ang dalawang sentro ng mga ito. Kasama na nga si Porzingis. Fearless ang naging ataking ito ng 6'3" guard ng Turkey na si Sema Zazer. Samantala, balitang Eurobasket pa rin sa kabila ng pagkabisi ng ilang mga national teams dito sa kanilang mga plays na gagamitin sa mga game, ay may isang national team naman ang nalalagay sa alanganin ng seguridad sa kanilang mga game. Ito nga yung national team ng Israel. Ayon sa ilang mga reports ay nakabantay ang maraming mga security, local police at even ang Interpol sa Israel national team matapos ang naging banta ng isang fan sa kanilang isang laro. At since pumasok na ang tatlong sangay ng authority, ay meaning hindi biro ang banta sa buhay ng mga players. Well, hindi natin tatalakayin kung anong history ang meron ang bansang ito dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng banta sa ilang mga spectators. Isa sa inaabangan sa national team ng Israel ay ang future European star player ng NBA na si Deni Avdija, ang 6'9" forward ng Portland. Well, makikita natin, though ang concern nga dito ay makakalaro ka kaya ng maayos as a player kung may banta sa inyong buhay every game ng inyong team. Mukhang maliban sa mga top seeded team ay may laban na kailangan i-survive ang national team na ito ng Israel.